Gumising na kayo sa nangyayari sa panahon natin. At pag gumising ka, may gagawin ka. Hindi pwede yung magigising ka lang, nangangalumata ka, wala kang gagawin. May gagawin ka eh. May pinagagawa ang Panginoon sa iyo eh. So ang sabi dito, let us not sleep like others, but what? Let us watch and be sober. Let us pay attention to what's happening. Yun ang ibig sabihin nun, di ba? And let us not be panicky. Tayo magpanik, maging calm tayo, maging maayos tayo. Ang anak ng Diyos, hindi na nagpapanik sa mga nangyayari. Alam niya na eh, di ba? Itong aking message kaninang umaga ay sa matagal na panahon ay nabanggit ko na at naipahayag ko na. In fact, kinuha ni Rhoda ang kopya ng mensaheng ito na ang titulo na binigay ko nung araw is The Model Work of the Believers in Relation to Christ's Return. Kanina, ginawa ko napakasimple ang mensahe. Napakasimple na kahit ang taong hindi marunong makakaunawa. Hindi mo kinakailangan maging marunong para maunawaan mo. Kinakailangan lamang ang nagbibigay ng pangkaunawa sa iyo, ang Holy Spirit. Hindi kinakailangan marunong ka. Hindi kinakailangan magaling ka. So, ating i-reviewin. I-review natin. Kanina, ang preaching ko sa inyo ay binigyan ko ng pamagat na don't be ignorant. Don't be ignorant in our days. Sa mga panahon natin. So unang-una, binigyan din natin dito na dapat alam natin ang times and seasons. Hindi dapat tayo ignorante dyan. May mga pagkakataon kapag nakikita kong medyo masama ang panahon, tumitingin ako sa kalangitan. Tumitingin ako. Anong nagbabadya sa akin? Anong nakikita ko? Sinasabi sa akin ng kalangitan, malapit nang dumating ang gumawa sa'yo. Malapit nang dumating ang lumalang sa'yo. Malapit nang dumating muli ang nagligtas sa iyo. Siguro mayroong mga pagkakataon. Hindi kayo palagi nakatingin sa lupa. Di ba? Dapat, tumingin na kayo sa langit. Tingnan niyo ang sinasabi ng kalangitan sa inyo. Kung ano. Naunawaan niyo ba yan? Naunawaan niyo? So nakikita natin dito sa ating binasa in 1 Thessalonians chapter 5. Binanggit ko sa unang mensahe ko the eminence of Christ's coming. Sinabi ko the eminence of Christ's coming. Pag ating pinag-usapan yung doktrina, pinag-uusapan natin the eminency of the second coming of Christ. Iba yan na tinatawag natin na pinapaniwalaan ng iba, the immediateness of Christ's return. There's no such thing as the immediateness of Christ's return. There is such a thing as the imminency of Christ's return. So anong ibig sabihin yan? That Christ is sure of coming and that He will come anytime. It might not be today or tomorrow. It might be next year. It might be 5 years from now. But He is coming. Yun ang ibig sabihin ng eminency of Christ's return. Nakalagay doon sa Matthew 24 verse 36. But of that day and hour, knoweth no man. No.
not the angel of heaven, but my Father only. Kaya nga sinasabi sa atin, sa 1 Thessalonians chapter 5, let us not be ignorant of our day and of the coming days. And so many times, we might not be ignorant, di ba? But we can be forgetful. It follows, when we are forgetful, we become neglectful. Di ba? Magkasunod yan eh. Pag nakalimutan mo, makakaligtaan mo. Tama? O, makakaligtaan mo, magugulat ka pa. Uy, dumating na pala, Panginoon, di ko alam. O. Para bang yung tatay mo, umalis, nangako. O, alis ako ha. Pero darating ako uli ha. Naalala mo, di ba? Pero later, nakalimutan mo. At nakalimutan mo, nakaligtaan mo. Nung dumating yung tatay mo, nagulit ka pa. Nung kumatok sa pintuan. O tay, dito ka na pala. Huwag nating gawin sa Panginoon yan. Pwede ba? Pwede ba? Napakawalang utang na loob mo naman. Kung gagawin mo yan sa Panginoon mo, na siya nagligtas sa'yo. Tama? Oo. At kung gagamit pa ako ng salitang Maynila, hindi ka lang napakawalang utang na loob. Balasubas ka pa. You see? Oh. Don't you forget. Don't you neglect. We should know how to discern the times. How to discern the signs. Kaya nga nakalagay sa verse 1. But of the times and the seasons, brethren, you have no need that I write unto you. Hindi ko na kailangan pang isulat sa inyo yan. Alam nyo na dapat yan eh. Yan dapat nakatatak na sa isipan mo. Di ba? Kung talagang ligtas ka. Kaya tinan mo, alam mo, ako, pagka minsan, pag hindi ko alam ang scriptures ko, nako-confuse pa rin ako doon sa 1 Corinthians 15 eh. Ano ba nakalagay doon? Ano nakalagay sa 1 Corinthians 15? Na sinabi ni Apostle Paul sa atin. Ang sinabi niya rito, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Tatlong bagay yan, ha? O, 4 na bagay pa. Aking ipinahayag sa inyo ang mabuting balita na aking ipinahayag sa inyo, inulit, na inyong tinanggap at kung saan kayo nakatayo. Can you imagine? Hello? Naunawaan niyo ba yan? Naunawaan niyo ba kung bakit inulit-ulit ni Apostle Paul yung ganang salita? Nag-aral ba kayo ng English grammar? O ng anumang linguistics? O, binanggit pa sa inyo ng professor nyo, why is it that these things are being repeated? O, that it borders to what? To redundancy. But in reality, it is not redundant. It is emphatic. Naunawaan ba yung ibig sabihin nun? Ha? Bakit? Bakit sinabi pa ni Pablo? Dineclare niya na eh. Pinreach pa niya. Oh, sinabi pa niya sa akin, tinanggap mo. Sinabi niya sa akin, tinatayuan mo. Eh bakit? Makakalimutin tayo eh. Pag mayroon ka ng ibang iniisip, nakakalimutan mo na pinakamahalagang bagay eh. Hello? Tama? O hindi ba mga pagkakataon? O kayo mga lalaki, ang mga asawa nyo, anong sinasabi sa inyo? Nakakalimutan mo na ako eh. Alam mo naman kung kailan tayo kinasal. Nakakalimutan mo rin date ng pagkakasal natin. O, alam mo kung kailan ang birthday ko, nung girlfriend mo ko. O, naaalala mo palagi ang birthday ko. Nung mag-asawa na tayo, nakakalimutan mo na eh. O hindi ba?
O pero, sino mas mahalagang tao sa'yo? Sino mas mahalaga? Asawa mo. Tama, mali. Pag hindi mahalaga yung asawa mo, dispatcha mo na yan. Hindi pala siya mahalaga sa'yo eh. See? Ganon din ang Panginoon natin. Hello? Sino ang mahalaga sa inyo? Sino bang mas mahalaga sa atin? Panginoon ba? Ba't nakakalimutan mo? Naaalala mong mag-chismis sa ibang tao. Naaalala mo yung ginawang mali sa iyo ng iba. Hindi mo naaalala yung ginawa ng Panginoon para sa iyo. Kaya ini-emphasize niya sa atin. Sa wikang Tagalog, binibigyang diin niya sa atin. Amen ba? He is not being redundant. He is not being repetitious. He is being emphatic to us. And telling us, listen, I declared that to you. I preached that to you. You receive that. You stand on it. Ano ibig sabihin nun? Huwag ka namang walang hiya. Ako na yon. Pasalamat ka. Hindi ako sumulat ng 1 Corinthians. Wag. Di ba? Kung magkasalita ang Panginoon, tulad ng salita ko, winawalang hiya mo na ako eh. Tama? Hindi mo nakakalimutan yung kakainin mo bukas. Nakakalimutan mo ako. You see? Ay, alam nyo, kikita nyo na meron ng pagkakaiba ang tono ng preaching ko ngayon. Eh. Bakit? Sa dinami-dami na ng mensaheng binigay ko dito, sa pulpitong ito, 50 years. Asan ka 50 years ago? Ilang mensahe na narinig mo dito? For example, like na-save ka 10 years ago, ilang mensahe na narinig mo? Tanong, anong naalala mo? Wala, hindi ba? May naalala ka? Kaya, iniiba ko na yung punto ng mensahe ko dahil walang kwenta rin na mapipits ka dito. Babaguhin mo na naman ang preaching mo. Wala na akong maaalala mga nakikinig eh. Sinabi ko yan nung ako nag-preach sa Lighthouse. Marinig niyo ang preaching ko ngayong gabi. Bukas nakalimutan niyo na eh. Di ba? May maalala kang iba. Kalimutan mo na yung preaching na narinig mo. Pero yung mukha mo, hindi mo nakakalimutan. Bakit? Tumitingin ka sa salamin araw-araw eh. Tama mali? Abay, pambihira naman. Pambihira naman. Pag nakalimutan mo, may buka ka pala. Yan. Napakasimpleng bagay, di ba? Very simple illustration. Pero, ang hirap pa rin nating, di ba? Ang hirap pa rin nating magets. Ginagamit ko na yung lingwahe ngayon. Magets. Ito ha. Ito ba? Kung babasahin nyo ng ganito lang, na hindi nyo alam mga scriptures, maintindihan nyo? Verse 2. By which also ye are saved. Sa pamamagitan nito, ikaw ay naligtas. Pero ano? Kung, if, ye keep in memory what I preach unto you. Aba, ay delikado pala yun, di ba? Hello?
Basahin mo ulit. Read it. Like you understand it. Tell me. Ito ang nagligtas sa iyo kung maalala mo. If you keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Yun ang delikado ron, di ba? Ngayon, pwede ba kitang i-judge dyan? Can I judge you for believing in vain? I cannot. Ikaw ang nakakaalam yan. Am I right? Ikaw. You are the one that know if you believe in vain. Why? Katulad ng sinasabi ko sa inyo, palagi, when I do not find any evidence of your salvation, then you have believed in vain. Bakit? Walang ebidensya eh. Am I right? Walang ebidensya eh. Kapag nanampalataya ka, nang hindi walang kabuluhan, you will produce evidences of your salvation. Naunawaan niyo ba? Yun ang ibig sabihin yan. Hindi ka lang parang mekaniko o mechanical na nagsisimpa ka lang dito. Nakaupo ka dyan. Pagkatapos niyan, wala nangyari. Ngayon, pinapaalala ko sa inyo to. Di ba? Especially kayo, na minsan nyo lang binabasa ang scriptures. Siguro itong verses na ito, mga more than 50 times ko na binasa ito. Ikaw lang. Nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot. Kaya sabi dito, do not be ignorant of the times and the seasons. That the coming of Christ is imminent. Ibig sabihin ng imminent. He can come anytime. Nasabi sa verse number 2, that Jesus Christ will come like a thief in the night. Pero, ganun kayo. Itong sinasabi ditong thief in the night, ito ay para sa hindi mananampalataya. Hindi para sa iyo ito. Bakit? Alam mo darating siya eh. Hello? Alam mo ba hindi? Alam mo. Hindi mo lang alam. Naniniwala ka. Hindi yung alam mo, sa hindi mo pinapaniwalaan eh. Naniniwala ka eh. Therefore, itong salitang thief in the night, hindi para sa iyo yan. Para sa mga unsaved yan. See? So therefore, it is important for each one of us that know the Lord to be ready, to be prepared, to be vigilant. Vigilant ang tawag dyan. Yan ang sabi ni Peter, di ba? Anong sabi ni Peter sa atin? Be sober and be what? Vigilant. Why? Because the devil, like a roaring lion, seeketh whom he may devour. Alam mo na yan eh. Di ba? That's why we ought to be vigilant. Hindi pwede yung andyan na pala ang diablo. Uy, andyan ka na pala diablo. Kailan ka ba dumating? Kailan pa? Sabihin sa'yo ng diablo, kasunod mo ko eh. Be vigilant. Bakit? Sundalo ka eh. Hello? You're a soldier. Be vigilant. Kaya nga, sinasabi ko, for the unbelievers, His arrival will be like a thief
taking away their saved loved ones. Magugulat na lang yung mga kasama mo sa bahay. Na ano? Nawala ka na. Oh, asa na? Kulang na tayo dito. Wala na. O kaya naman, magugulat na lang yung mga kasama mo sa bahay, magugulat ka na lang na wala na yung kasama mo sa bahay. Ano gusto mo? Magulat sila na wala ka na o ikaw ang magulat na wala na sila? Ha? Eh kapag nagulat ka na wala na sila, naiwan ka. Oh. Dalawa pa oh. Naiwan ka. Oh. Ginagawa ko ng parang bata kayo, hindi ka nakakaunawa eh. Naunawa niyo ako? Akala niyo ba, ganun lang kasimple yan? Ha? Ako, pag meron sa bahay namin na bagong tao dyan, sabi ko sa miis ko, kanila, kausapin niyo yan. May mga pagkakataon, mabibigla na lang yung kasama ko sa bahay. Ikaw ba pag namatay ka, sa langit ang punta mo? Darating ang panahon, mawawala kami dito. Nasaan ka? Pastor, pinapakaba mo naman yung mga tao. Pakabahin nyo! Takutin nyo! Ang dahilan, kaya ako naligtas ng bata pa ako, natakot ako sa impyerno eh. Ikaw hindi? Ako hindi ko kailangan maligtas, hindi ako takot sa impyerno. Ganun ang bata, di ba? Oy. Hindi ba bata kayo? Makinig kayo. Di ba? So, nakalagay sa verse number 3, ang mga unbelievers will be crying out for what? For peace and safety. Hindi ba ang dami ngayon? Munta ka sa mga tinamaan ng kalamidad. Many of them are crying out for what? For peace and safety. Are crying out for hunger. There's no peace in themselves. Pero anak ng Diyos, kahit na mag-iba ang bahay niyan, kahit walang makain yan, alam niya ang pupuntahan niya. May katiyakan siya. Naunawan niyo ako? Those who have no peace with God have no true safety. Walang safety yan. Kanina binanggit ko yung sinabi ni Apostle Paul as travail upon a woman with child. Yun ang feeling ng isang tao na dumating ang Panginoon. Dumating ang mga kalamidad. Wala siyang pag-asa. And the Bible says, they shall not escape. No one can escape. How can they possibly escape if they ignore and neglect Christ and His offer of salvation? Hebrews 2:3. Anong sabi ron? How shall we escape if we neglect so great salvation? For the faithful believers, Christ will not come. Christ will not come unexpectedly like a thief. Rather, He is anticipated as the blessed hope. Ina-anticipate mo na siya eh. Di ba? Oo. Pag dumating ang bagyo,
pag dumating ang kalamidad, pag dumating ang earthquake, kakabahan ka, di ba? Sinong hindi? Matatakot ka. Sinong hindi? Pero alam mo, na darating yung mga bagay na yan. At alam mo rin, ina-anticipate mo, ba, malapit ang dumating ang Panginoon ko. Di ba? O baka, dahil nagpapanik ka, dahil lumindol, nakalimutan mo. See? Yun ang sinasabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15. If you keep in memory what you have received, unless you have believed in vain. Tatak yun ang kaisipan mo eh. At alam mo, yung tatak ng spiritual knowledge sa kaisipan ng tao is lasting. Hindi mo kayang makalimutan yan. Do you realize that? Because that is not natural knowledge. That is spiritual knowledge. Ngayon, kung yan, spiritual knowledge, nakakalimutan mo. Ano nangyari? Walang tumatak sa'yo. Hello? You realize that? Walang tumatak sa'yo. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo ang sinabi ko ngayong gabing ito. Alright? So then, nakikita nyo kanina sinabi ko yung the responsibilities and characteristics of believers in relation to the coming of Jesus Christ. Ayan. So nakalagay doon sa verses 5 to 11. Ano yung ating characteristics? Ano yung katangian natin? Ito ang katangian ng taong merong spiritual knowledge na pagkakakilala kay Kristo. Na tumatak sa kanyang kaisipan na hindi niya kayang kalimutan. Na ang sabi sa atin, unang-una, binigyan niya ng basis. The Lord gave us the basis of this responsibility. And what is the basis? We are the children of light. Hello? Yun ang basis eh. Kaya ka mayroong responsibility as a believer sapagkat ikaw ay anak ng kaliwanagan. Ye are the children of light. So, ano? So we should live what? Accordingly. Di ba? We are the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. What I preached last Friday night was in Romans chapter 13 and verse 11. Na anong sabi ron? And that knowing the time, alam ba natin kung ano na ang panahon ngayon? Alam ba natin? Huwag nyo nang pansinin ng Pilipinas. Pansinin nyo ang buong mundo. May pagbabago ba? Kaya nga, I do realize the concern of some congressman who came to me. And that is a spiritual concern. When they came to me yesterday or last Friday, and what did they ask me? Please tell us. With what is happening right now, will that become better or worse? Naunawaan niya na mas alam ko eh. Hello? Kaysa kanila eh. Correct? Why would they ask me if they would think I don't even know? Anong sabi ko? Well, I have bad news for you. It will become worse. It will become worse. You better get prepared. But I guarantee you, it will become worse. So nakita rin natin ang responsibilidad and characteristics of the believers. Anong basis niyan?
ye are the children of light. In Ephesians chapter 5, verse 8, anong sabi ni Paul? Ang sabi niya, for ye were sometime darkness. Oh. But now are ye light in the Lord. Save ka na eh. Amen ba? Save ka na eh. Therefore, walk as children of light. You are the light in the Lord. So walk as children of light. Bakit parang anak ka pa rin ng kadiliman? Di ba? For the fruit of the Spirit. O kita nyo, ginamit ang fruit of the Spirit dito. Kaya sinabi ko sa inyo, ano ba talaga ebidensya na talagang save ka? Yung fruit of the Spirit. Kaya nakalagay, in-advisean tayo ni Paul sa 1 Thessalonians chapter 5. Therefore, let us not sleep. Ba't ang init dito? It's warm. Therefore, let us not sleep as do others. O kita nyo? Anong sabi ni Paul? Merong iba natutulog eh. As do others. Hinihiling ko, kung lahat kayo save, pwede ba? Pwede ba? Gumising na kayo sa nangyayari sa panahon natin. At pag gumising ka, may gagawin ka. Amen? Hindi pwede yung magigising ka lang, nangangalumata ka, wala kang gagawin. May gagawin ka eh. May pinagagawa ang Panginoon sa iyo eh. Oh. So ang sabi dito, let us not sleep like others, but what? Let us watch and be sober. Let us pay attention to what's happening. Yun ang ibig sabihin nun, di ba? And let us not be panicky. Huwag tayo magpanic, maging calm tayo, maging maayos tayo. Ang anak ng Diyos, hindi na nagpapanik sa mga nangyayari. Alam niya na eh. Di ba? In verse 7, for they that sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. This illustrates the works of what? Darkness, laziness, and wickedness. Yan lang nagbabigay niya. A believer who belongs to the day or the light must show a testimony, an evidence. Di ba? The evidence of what? The evidence of faith, love, and salvation. Yun ang sinabi sa verse number 8. Di ba? Ang sabi, but let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet, the hope of salvation. Dito, nakikita to sa lahat ng bagay. Unang-una, nakikita to sa loob ng eklesiya. Dito. Can you imagine? Kung mga unsaved tayo, walang ganito. Kung mga unsaved tayong lahat, magulo rito. Walang pagkakaunawaan dito. Naunawaan niyo ba ako? Palaging pag-aalitan dito, pagseselos dito, walang damayan dito. Envy ang matindi rito. Kaya kung meron pang ganyang klaseng
fleshly attitude sa'yo, pwede ba? Matuto ka na? Kaya nga sinabi ni Apostle John, let brotherly love continue. Hindi ba? Ang sabi, oo, na magkasundo tayong lahat dito sapagkat makakapatid tayo sa Panginoon. Kung tayo dito, hindi ka pwede makipagkasundo kayo naman. Ano ba iniisip mo? Paano ka makikipagkasundo sa mga tagalabas na hindi nakilala ang Panginoon? Anong testimony ang bibigay mo sa kanila? Tama ba ako? Na kailangan, we ought to show forth the testimony and the evidence. Na ito, sinulat ko ito. More than 30 years ago na. Ito pa rin ang pinipis ko hanggang ngayon. That God has not appointed us for judgment, but rather for the attainment of salvation and deliverance from wrath. Yun ang nakalagay sa verse 9. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation. Nakahanda na tayo dun eh. Kaya nga nakalagay doon sa Matthew 24, lift up your heads for your redemption draweth nigh. Naunawaan niya ba yun? Lift up your heads. Nakahanda ka na. Saved ka na. Anak ka na ng Diyos. Ngayon, kung hindi ka nagpapakita ng ebidensya ng pagiging anak ng Diyos, paano mo masasabi na para sa iyo ang salita ng Panginoon nung sinabi niyang lift up your heads? Paano mo masasabi? Hindi para sa iyo yan. Di ba? Verses 9 and 10 tells us, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Whether we wake or sleep. So sa mga assurances na ganito, in all of these assurances, we can always find comfort to the words of the Lord Jesus Christ. Ang ibig sabihin niya, there should be no cause for discouragement. And that we ought to uplift and strengthen one another. Kaya nga nakalagay doon sa scripture natin binasa, di ba? That we ought to love one another and to edify one another. Yan. Nakalagay dito sa verse 11. Wherefore comfort yourselves together and edify. Strengthen one another. Hindi yung pagkatapos ng service na ito, kwentuhan lang kayo ng kwentuhan dyan. Lalo kayong mga high schooler. Ano bang ibig sabihin ng edify? Ano ibig sabihin ng edify? Ha? Ano ibig sabihin? You build them up. Encourage mo yan. Noon sinabi ko na, hindi ko nasabi ulit eh. Pagkatapos ng service natin, ano dapat gawin ng mga membro? Nagpipray. Yan ba ginagawa nyo ba? Nakalimutan nyo na eh. Pinagmamasdan ko kayo eh. Tama mali? Ba't mahirap pang gawin yon? Na pagkatapos ng service dito, yayain mo ang sino man tao dyan, yung hindi kasama mo, yung kahit di mo kilala, manalangin kayo rito. Kung saan kayo pwede manalangin, hindi yung pagbaba nyo dyan, kung ano-ano mga istorya ang ginagawa ninyo. Tapos sasabihin nyo, nagsimba kayo.
wala palang kwenta ang pagsisimba ninyo. Sa harapan ng Panginoon, walang kwenta rin. May kwenta ba? Kinakailangan ba? Nasabihan ko sa mga leaders natin dito, Fog, ikaw ang director ng BYI. Sabihin mo sa mga BYIers, kinakailangan ba yan? O dapat yan automatic sa inyo? Spontaneous yan. Na pagkatapos ng service, mas maganda kung magpipray tayo. Tama? Yan nyo. Kung babasahin nyo ang verse 12, yan nakalagay na dyan. Ayan. Sinabi na Apostle Paul, huwag tayong maging ignorant sa mga panahon, ha? Alright. Alam nyo na kung ano maging estado ng mga unsaved. Alam nyo na kung ano dapat na gawin natin. Ano pa nakalagay? Begin in verse number 12. Maliban dun sa sinabi ni Paul sa verse 11, wherefore, comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. Alam nyo ba na ang isang ebidensya ng edification is praying for one another? You build up someone when you pray for him. Do you realize that? You encourage him. You give him confidence because you pray for him. Do you realize that? Hindi yung pagbaba mo dyan, doon ka agad pupunta sa Priscilla's Garden, maghanap ka ng pagkain. Patagutom ka ba dito? Go. Ano pa? Ang dapat natin gawin. Tignan mo verse 12. Alam mo yun, sa Facebook ko, nababasa ko palagi yung may mga pastor, mayroong mga membro nagsasabi na ang pastor ninyo, alagaan ninyo. Hindi ko alam kung sino nagsasabi ng mga yan. Hindi nyo na kinakailangan sabihin sa akin yan. Sapagkat inaalagaan nyo naman ako eh. And I praise God for that. Pangalawa, kaya ko rin maalagaan sarili ko eh. Tignan nyo. We beseech you, brethren, to know them which what? Which labor among you. And are over you in the Lord. And what? Admonish you. Sino yun? Sino? Ginagawa niyo ba sa akin to? Verse 19. Verse 13. And to esteem them very highly in love for their work's sake. Can you imagine? Esteem them very highly in love for their work's sake. Hindi lang ako, kundi lahat ng mga itinilaga ko, ng mga chief acts preachers dyan, ng mga congregation preachers dyan, yung nangunguna sa mga gawain natin. Bakit? Kailangan nila ng encouragement galing sa inyo. Naunawaan niyo ba yan? Akala niyo ba kayo nangangailangan ng encouragement? Mas kailangan kong encouragement ninyo. Bakit? Mag-isa lang ako eh. Kayo, ang dami niyo eh. Kung lahat ba kayo magalit sa akin, may magagawa ba ako? Wala. Di ba? Pagkatapos unang-una, respect for the servant of the Lord. Pangalawa, respect for one another. Ayan Now,
we exhort you, brethren, warn them that are what? That are what? Unruly. Pag meron diyang lumapit sa'yo, at iba na ang sinasabi, huwag mo na pakinggan. Alam mo mali eh. Sinasabi ko na yan eh. Huwag mong gawing garbage can ang tenga mo. Naunawaan niyo ba ako? Kapag mayroong isang tao lalapit sa iyo, ichichismis ang iba, huwag mong pakinggan. Sapagkat kung sira ang ulo niya, masira ang ulo mo. Pinikinggan mo eh. Naunawaan niyo ba ako? Minsan yung simula nung, alam mo ba? Delikado yan, yung mga alam mo ba? Oo. Pag mayroon lumapit sa akin, Pastor, alam mo ba? Wala akong pakialam. Kahit hindi ko alam. Magtigil ka. Chubi, alis! Ganon ang gawin mo. Eh kung ma-offend, Pastor, nakaka-offend na yung ginagawa niya eh. Naunawaan niyo ba ako? Hayaan mo siya ma-offend. Ikaw naman, pag sinabing, sis, alam mo ba? Hindi pa. Ano yun? Meron diyang. Hindi salita eh. Alam mo, pagka minsan, ang tingin lang, may salita na yan, di ba? Tingin, attitude, mayroong mga babae magaling dyan eh. Di ba? Wala pa akong nakitang lalaki na tuptingin sa isang lalaki na galit. Ba ganun? Hindi na lalaki yun eh. Di ba? Pero mga babae magaling. Pag ayaw nila yung babae. Tingin lang eh. Ngayon, tumingin sa iyo ng ganon, nag-iisip ka na, iba na iniisip mo. Hayaan mo siya. Yun ang kwento niya eh. Eh di pagbalik niya, pag gumanyan uli sa'yo, di ganyan mo rin. Look, yan. Sabihin niyo sa akin, Pastor, napakababo. Nangyayari yan eh. Di ba? Edukado ka man o hindi, matanda ka man o bata, nangyayari yan eh. Pwede ba? Kayo may hilig yan, kayo mga marites, umayos na kayo, pwede ba? Kakabanas na kayo eh. Oh. Kala nyo ba? Pag ako nagsasalita ng ganito, hindi ako nag-iisip. Isipin mo, ba't alam ni Pastor? Bakit ako Pastor? Ha? Kung kayo mga babae, meron kayong intuition at discernment, mas matindi ang discernment ng pastor nyo. Let us be believers na iniisip natin yung fruit of the Spirit. Pwede ba? Pwede ba yan? Hindi yung kunyari, nag-o-observe ka lang dyan, pero nag-o-observe ka na ng maling gagawin ng isang miyembro. Mali eh, I mean. Ayan ako. O ano kalagay pa? Ano? Warn them that are what? Unruly. O binigyan na tayo ng pagkakataon ng Panginoon, ha? O, warn them. Paano pag na-offend yan? Basta tama ang warning mo. Hindi ba? Warn them. Ano pa? Comfort the feeble-minded.
I-encourage mo yung mga may hina ang kalooban. Feeble-minded. Support the weak. Be patient toward all men. Bakit sinabing be patient? Pag hindi ka naging patient sa lahat ng tao dito sa Ecclesia, magiging patient ka. You've got to remember na ang kausap ko ngayon, mga tao yan. Iba-iba mga utak ninyo. Naunawaan niyo ba ako? At kahit ngayon, iba-iba ang umaandar sa mga utak ninyo. Kahit ngayon, meron dyan mga member na nagsasabi, sino kaya ang tinutukoy ni pastor? Umayos ka. Ako kaya yon? Ikaw nga, anong say mo? Lulusot ka pa eh. Ikaw na nga eh. Gusto mo, tumingin pa ako sa'yo. Huwag ganun. Number 15. Anong sabi? Not only respecting the servant of the Lord, but respecting one another. And what? And be good to one another. See that none render evil for evil unto any man. Gumawa sa iyo ng evil, yung isang member dito, huwag mong gantihan ng evil. Gantihan mo ng good. Naunawaan niyo ba yan? Sinabi ng Panginoon yan eh. Pag ninakaw sa yung Amerikano mo, bigyan mo na yung overcoat mo eh. Pag pinili kang lumakad ng 1 milya, okay. Yung pangalawang milya, bigay mo na rin eh. Pag sinampal ka dito, pasampal ka sa kabila eh. Ano sabi ng isang pastor? Binigay ko na yung kabila eh. Sinampal uli ako. Binatukan ko na. Wala na akong pwedeng ibigay pa eh. Yun. Beatitudes yun eh. Hindi natin kayang gawin eh. Palibasa, karamihan ng pastor kapag nag-preach dito, deklara ng deklara. Hindi. Bawat dito, sa style ng preach ngayon, bawat salita ko may tatamaan dyan. Pag hindi ka tinamaan sa bawat salita ko, kapal ng mukha mo. Be good. Ito, ano yung everyday attitude natin? Everyday attitude and activity ng bawat believer. Dito sa loob huwag na sa labas. Kasi pag maayos na loob, maayos na labas eh. Hello? Tama? Pag maayos ang attitude mo sa kapwa mananampalataya, maayos ang labas. Hindi pwedeng hindi. Ano yung everyday attitude? Rejoice evermore. Pupunta ka dito, nakasimangot ka. Kung ang simangot mo, smile na yan, baguhin mo Ako, maaari hindi nyo nakita palaging nakatawa. Pero terrible. Disente ang pagsimangot ko. Ikaw, disente ba? Hindi. Pag nakasimangot ka, para ka ng tagapayatas eh. Bihira ka. Rejoice evermore. Why? Because we have all the reason to rejoice. Amen ba?
Yung iba sa inyo, ang tawag nyo, ngiwi. Tumawa ka naman. Tumawa nga, ngiwi naman. My goodness, pwede ba? Kaya mga simpleng bagay lang to. Di ba? And so many times, iniisip natin, hindi naman mahalaga yan. Mahalaga yan eh. Gawin mo yan sa kumpanya nyo. Wala ka ng trabaho. Simungutan mo yung boss mo. Sige. May trabaho ka ba? Ako, kahit ang staff ko, pag sinimungutan ako, may trabaho pa rin sila. Bakit? Nakakaawa eh. Iniintindi mo na lang. Hayaan mo na sumimangot. Hayaan mo na yan. Paminsan-minsan lang yan. Yan ang everyday attitude natin dapat. O ito, pray without ceasing. Ano ibig sabihin nun? Sa wikang Tagalog, manalangin ka na walang patit. Ano ibig sabihin yan? Sa lahat ng pagkakataon, we must always be in the attitude of prayer. Palagi nakatingin doon sa itaas. Palaging Panginoon ang naalala. Pag nakatingin ako sa iyo, palaging Panginoon ang nakatuon sa akin. Panginoon, pagpalain mo siya. Panginoon, nakasimangot siya, patawanin mo. Panginoon, hindi ko maintindihan ang mukha nito. Huwag mo nang sabihin sa Kanya. Sabihin mo sa Panginoon yan. Bakit lahat ng bagay na unawaan ng Panginoon eh? Yung bang sabihin mo sa iba, maunawaan niya? Sige nga, lakasan mo, panalangin mo. Talaga, pray tayo sandali. Sabi ni Pastor, Lord, nakasimangot palagi ito katabi ko. Naintindihan niya ba yun? Sabihin mo sa Panginoon yan. Naunawaan mo ko? Ano sagot ng Panginoon sa'yo? Oo, naiintindihan kita. Hayaan mo na. Ganyan talaga ang mukha niyan. Oh, di pagkatapos ng prayer nyo, sabihin mo sa Kanya, nauunawaan na kita. Sasabihin nung, anong ibig sabihin? Pray without ceasing. Yun dapat ang attitude natin araw-araw. Sa loob naikasiya. Rejoice evermore. Pray without ceasing. Dapat meron tayo palaging attitude ng pananalangin sa bawat isa. Oh, verse 18, ano? In everything, give thanks. Kahit na, for example, hindi alam ng kasama mo. Oy, salamat O, bakit? Anong ginawa ko sa'yo? Andito ka eh. Amen? Nakita kita dito eh. Thank you. Thank you for worshiping the Lord with us. Hindi ba para salamat yon? Hindi ba? Hindi ba? O, ba't ninyo ginagawa? Gawin nyo. Alam nga namang, ba ako dyan. Sasabihin ko sa inyo isa-isa. Nakakapagod yun Salamat nakatayo ka na kasama ko In everything give thanks. Bakit? For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Di ba? Concerning you. Itong kalooban ng Diyos. Kung lahat ng tao, ang kanyang attitude ay palagi nagpapasalamat, wala tayong problema sa mundong ito. Kahit dito, kung lahat kayo ng mga membro magpapasalamat sa bawat isa, kahit hindi niya alam kung bakit ka nagpapasalamat, walang problema. Tama?
Verse 19, quench not the Spirit. Ano ibig sabihin nun? You do not allow the Spirit of God to speak through you. You don't allow the Spirit of God to control you. You know what you're doing? You're quenching the Spirit of God. Because you're not allowing Him to take control. Yun ang ibig sabihin ng do not quench the Holy Spirit. What I am telling you right now is not because that is Bene Abante's opinion. It is the Word of God. Prove all things. Verse 21. Hold fast that which is good. Panghawakan nyo ang mabuti. Iwaksi nyo ang masama. Yan sabi ng Bible, oh? I-prove mo ang lahat. Prove all things. Sa sarili mo, you prove all things. Kung totoo yan. Oh. Verse 22, abstain from all appearance of evil. Abstain. Kapag ang kausap mo, sa tingin mo, masama, lumayo ka. Oh. Lalayuan ka rin niya. Bakit? Kasi masama din ang tingin mo sa kanya eh. Abstain from all appearance of evil. And I'm telling you, kung gagawin natin to, there is no problem as far as interpersonal relationship of people is concerned. Whatever institution you might be. Ano ang problema sa mga company? Interpersonal, di ba? Always. Oh. And when that happens, kapag maganda na ang attitude ng bawat isa sa loob ng ecclesia, anong sabi ni Apostle Paul in verse 23? And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved what? Blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Gawin nating habit, di ba? Oo. Na meron tayong habit araw-araw. Ako, ginawa ko ng habit yung walking ko eh. Kahit ako pagod, hindi na ako napapagod eh. Habit ko na yun eh. Pag hindi ako nag-walking ng 30 minutes, kulang ang buhay ko. Bakit? Habit na eh. Naunawaan niyo ba yun? It's a habit. Make good things your habit. You know what I'm saying? Being good to someone, make it a habit. I should also learn that sa akin sarili. Oo. Merong mga ibang congressman lumapit sa akin. Alam nyo, kahit na ikaw, ibang relihiyon mo, Baptist ka, hindi ka nakaka-offend. Kasi kahit na nagagalit ka o mahigpit ang sinasabi mo, tanggap namin eh. Totoo kasi. Hindi ka plastic eh. Naunawaan niyo ba ako? Can you imagine? Testimony yun eh. Di ba? Testimony yun eh. Mamaya, kinumpara na yung isang religious leader na congressman din. Yung isa, naku, hindi ko gusto ugali nun eh. See? Oh. Ikaw, kahit na mahigpit yung sinasabi mo, tanggap namin. Mamaya, nakatawa ka na. Mamaya, parang wala na. Anything that you do, that becomes a habit, becomes the impression that you make other people. Take note of that. Nakikita nyo, ang sabi ng Apostle Paul dito in verse 24, faithful is he that
calleth you, who also will do it. Sino yung faithful na yun? Panginoon eh. Pag tama ang ginagawa natin, pag magandang ating attitude dito, magiging palagi matapat ang Panginoon sa atin. He will always be faithful to us. Ito, wag niyong gawing habit to. Greet all the brethren with a holy kiss. Huwag niyong gawing habit yun. Okay? See, I mean, you can look at all of these verses. Marami kang makukuha dito. Na mga bagay na mga maliliit, hindi kinakailangan maging malaki. Maliliit lang na bagay. At nais sabihin sa inyo, ang mga maliliit, yan nakakapuwing Alam nyo? Yan nakakatisod Yan nakaka-offend Papansin ko naman yan kahit hindi ako mahaba kagad. Malalaman ko yan kung halimbawa, naku, lahat ng mga members natin, masaya, maganda yung kanilang attitude. And they have been praying. Makikita, malalaman ko Hindi yung paglabas mo dito, pagsabing, you are dismissed. My goodness. Nasabi ko na nung araw yan, nung nasa kabilang simbahan ako, ang lalaki ng Bible na hawak nila. Sabi ng mga kapitbahay, mga Bible believer ba yan? Mga isnab? Na hindi man lang umi-smile? Tapos may hawak na Bible? Di ba? Bayin natin. Iba ang attitude ng mga tao dito sa ating eklesiya. Nakunawa niyo? Hindi kayo nakikita. Ako. Dapat ganun. Hindi ko sinasabing magaling ako. Hindi ko sinasabing mahusay ako. Sinasabi ko lang, anak ka ng Panginoon. Alam mo yan, na-save ka. Kahit kailan ka na-save. Dapat makita mo na gumagana ang karakter ng Panginoon sa buhay mo. For example, kayo mga matatagal ng member dito, example kayo sa mga bago. Amen ba? Hindi ang mga bagong example sa inyo. Kayo mga matagal lang, example sa mga bago. Hindi. Ang iba sa inyo mga tagal na rito, wala kayong kilala kundi barkada nyo. My goodness. May example kayo. Hindi ba sabi ng Bible yun? Na kapag ikaw naka-offend sa mga bata, mas mabuti pa sa iyong magpakamatay ka na sa dagat. Sabi ng Panginoon yun Di ba? Mag-example tayo. Mag-example tayo ng brotherly love. Mag-example tayo ng pagkikipagkaibigan. Hindi yung tumanda ka lang, talo mo pa yung mangkukulam doon sa Mount Banahaw. Mamaya, makikita mo na naman yun, kayo mga kabataan. Wala kayong ibang kilala, kundi yung kaklase nyo.
Pag yan, kayo mga kabataan, ginawa niyo uli yan ha, ang sinabi ko na sa inyo, huwag niyo ko lalapitan ha. Huwag kayong magmamano sa akin. Napapagod ako. Yun. Maaari man magsabi dyan, Pastor naman, ngayon lang nga kami nagkikita, papagalitan pa ako. Ba't ngayon lang tayo nagkikita? 5 service dito ah. Ba't ngayon lang? Oh. Ngayon nga lang kita nagkita eh. Hindi pa kita papagalitan? Sa'yo mo. Anong gagawin ko dito? Mabibiro ko ng mabibiro? Nakikita nyo nga na maaari nagagalit ako pero nagbibiro ako eh. Di ba? Ugali ko na yun eh. Alam mo yun, salita ng Panginoon. Hindi lang yan deklarasyon ng doktrina yan. Yan ay deklarasyon ng buhay na dapat nating ibinubuhay araw-araw. Magiging walang kwenta ang salita ng Diyos kung hindi natin kayang ibuhay yan. Naunawaan niyo ba ako? Anong kwenta ng salita ng Panginoon? Bakit ka pa may Bible? Bakit pa? Di ba? Hindi ibig sabihin, hindi ako nakatingin sa inyo, hindi kayo kasama dyan. May tayo lahat. Maliliit na bagay na akala natin walang anumang katuturan. Pero mayroon. Pwede natin pag-usapan dito ang malalaking kasalanan. Pwede. Alam nyo na yun eh, di ba? Pero meron din maliliit eh. Hindi nyo napapansin eh. Mga bagay na akala nyo hindi kasalanan. Yung relationship sa mga kapatiran. Yung attitude mo sa iyong kapatid. Yung pag-ibig mo sa iyong kapatid. Yung ugali mo sa iyong kapatid. Ang sabi ng Biblia, judgment must first come to the house of God. Bago natin bigyan ng judgment, yung sa labas, dito muna, sa loob. Marami na ako napuntang ekasiya. Alam ko na halos lahat ng problema. At pagka minsan, ang mga bagay na ito ay palagi nangyayari sapagkat hindi ito pinapakailaman ng pastor. Ibahin niyo ang pastor niyo. Lahat pinapakailaman ko. Bakit? Gusto kong balang araw, i-present ko ang MBBE na blameless sa harapan ng Diyos. Eh. Tama mali? Ako eh. Hindi naman kayo eh.
Pwede ko ba sabihin sa Panginoon, Lord, tinan nyo, ang galing kumanta ng choir ko. Tinan nyo, sisipag ng mga membro ko. Tinan nyo, maganda ng mga suot. Tinan nyo, para walang problema. Ano ang sabihin ng Panginoon sa akin? Bihira ka. Hindi mo alam, dyan sa mga member mo, merong madaldal dyan, merong seloso dyan, merong mainggitin dyan, merong utangero dyan, merong kung ano-ano pinagagawa dyan. Akala mo ba, yun lang ang mga bagay na kasalanan tinuturo ko? Hindi. Lahat pinag-uusapan yan. Ito ba nakikita ko? Sa dami nyo, makikita ko. Siguro, kung 5 lang kayo sa bahay nyo, makikita nyo. Correct? Ang MBBE, hindi na maliit na ikasiya. Tandaan nyo, ang MBBE, libo-libo na ang miyembro dito. Palagay nyo kaya, alam ko lahat na nangyayari? Pero nais ko sabihin sa inyo, bakit ako napipits ng ganito? Alam ng Diyos lahat na nangyayari. At tungkulin lamang ng lingkod niya na magsalita na lahat ng mga bagay na yan, ukol ang salita ng ating Panginoon. Tinan niyo ang emosyon niyo. Tinan niyo ang attitude niyo. Tinan niyo kung sa harapan ng Panginoon, maayos. Meron tayong nagawa sa anumang bagay, hindi lang tayo mag-sorry sa Panginoon. Kahit nito sa ating pinaggawa ng mali, mag-sorry tayo. Ang hirap niyan. Ang galing mo mag-sorry sa Panginoon, pero yung pinagawa mo ng pagkakamali, hindi ka na-sorry. Humaharap ako sa inyo. Every year, nagsosorry ako sa mga ginawa kong kamalian. Tama mali? Hindi ko kaya everyone to say it. Dami nyo eh. Ang gusto ko lang makita nyo, na ang pastor nyo, example ng pagkakamali, example na magsasabi ng sorry sa kanyang pagkakamali. At huwag natin kahit kailan isipin na palaging maayos tayo, bawat isa. Hindi ba tulad pa ng ibang mga pastor na pinay-Facebook pa yung problema ng mga simbahan nila? Ako hindi. Gusto sabihin sa inyo, kung meron naman akong poprotektahan, hindi ang pastor, kundi kayo. Duty ko yan eh. Hindi ako tulad ng pastor na ini-expose ang membro niya. Ako hindi. I should protect my own people. Tao ko yan eh. Naunawaan niyo ba ako? So, inihiling ko rin. Tinan nyo rin ang mga sarili nyo. Pagkat hindi lahat ng ginagawa natin tama. Mas mabuti nga ako, hindi ka na-close kahit kanino. Eh. Wala pa magiging problema. Ang hirap niyan. Pag naging close ka na with someone, especially if you're working with someone, nagkakaroon na ng hindi magiging magandang pagkakaunawaan. Tama ako mali? Sino naging simula? Oh, nagsalita ka na naman. Siya, pastor eh. Hindi, ikaw. Ikaw. Sa'yo, nagsimula. Mong isihin ng iba. Tandaan nyo, kapag itong eklesiyang ito, ang naghari dito, Thanksgiving, forgiving one another, fruit of the Spirit, the MBBE will always be an example of what spirituality is. Always. Anong klaseng example dapat meron tayo? Ano?
Tignan niyo mga sarili niyo.